Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Nicolo, ang batang makulit. Ay, mali. Ang batang mabait. O sige na nga, minsan makulit. Nga. Ngayong araw pong ito ay babasahan tayo ng kwento ni Tito Wanlu. Ang libro na sinulat niya na ang batang gustong maging puppet. Makinig kayo ha. Ang batang gustong maging puppet. Sa panulat ni Wanlu Lunaria, iginuhit ni Arthur Peña. Si Nicolo ay isang batang masipag, magalang at matalino. Paggising niya sa umaga, una niyang ginagawa ay ang manalangin sa Diyos. Araw-araw ay humihingi siya ng awa at gabay. Bago pumasok sa paaralan, ay naliligo at nagsisipilyo muna siya. Nag-aalmusal muna siya para siya ay siguradong masigla sa paaralan. Araw-araw ay umiinom siya ng isang basong gatas. Mahilig din siyang kumain ng gulay. Si Nicolo ay naglalakad lamang papunta sa kanyang paaralan. Maingat siya sa pagtawid sa mga kalsada. Bago siya tumawid ay tinitiyak niya muna na walang sasakyan na paparating. Tulad ni Nicolo, ang mga kamag-aral niya ay masisipag ding mag-aral. Isang araw, binigyan sila ng kanilang guro ng takdang aralin. Sabi ni Teacher Lolit, sa Lunes, pagpasok nyo, sasabihin nyo sa harapan ng klase kung ano ang gusto nyong maging paglaki nyo. Habang naglalakad si Nicolo, papauwi ng kanilang bahay, ay may nadaanan siyang mga tao na nagkukumpulan at nagtatawanan ng malakas. Pilit niyang sinilip kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan. Nahirapan siyang makita ito sa dami ng tao. Kaya't siya ay nagsumiksik sa mga tao hanggang makarating siya sa harapan. Laking gulat ni Nicolo nang makita niya ng pinagkakaguluhan pala ng mga tao ay si Mang Elias at ang kanyang puppet na si Kiko. Si Mang Elias ay tindero ng mga gamot na galing sa mga halaman. Para makatawag pansin ng mga tao ay inilalabas niya ang puppet niya na si Kiko at sila'y nag-uusap at nagpapatawa sa harapan ng mga tao. Tuwang-tuwa si Nicolo sa kanyang pinapanood. Nakaupo si Mang Elias sa kanyang kariton at si Kiko na kanyang puppet ay nakaupo naman sa kanyang hita. Kiko, wika ni Mang Elias, sabihin mo sa ating mga kababayan kung ilang taong ka na. 6 na taon po. Ang malakas na sagot ni Kiko. Ano naman ang gusto mong maging? Ang sumunod na tanong ni Mang Elias. 7 taon po. Ang malakas na sagot ni Kiko. Dumagundong ang tawanan ng mga tao at pati si Nicolo ay namimilipit sa katatawa. Nagpatuloy ang usapan ni Mang Elias at ang puppet niyang si Kiko. Sa huli ay umawit pa si Kiko ng isang nakakatuwang awit. Tuwang-tuwa ang mga tao. Lahat sila ay bumili ng gamot na tinitinda ni Mang Elias. Halos maubos ang paninda ni Mang Elias. Pag-uwi ni Nicolo sa kanilang bahay ay kinamusta siya ng kanyang ina na si Aling Nena. Nicolo anak, kumusta ang iyong araw sa paaralan? Mabuti naman po nanay, sa awa at tulong ng Diyos. Ang sagot ni Nicolo. Meron po kaming takdang aralin. Sa Lunes po ay iuulat namin sa harapan ng klase kung ano po ang gusto naming maging. Agad namang tinanong ni Aling Nena si Nicolo kung ano nga ba ang pangarap niyang maging. Walang alinlangan na sumagot si Nicolo. Nanay, gusto ko pong maging isang puppet.
Natulala ang kanyang ina at di nakaimik ng ilang sandali. Papit! Papit baka mo, Nicolo. Opo, papit na katulad ni Kiko, ang papit ni Mang Elias. Di malaman ng ina ni Nicolo kung ano ang isasagot. Kaya ngumiti na lang ito at sinabi kay Nicolo, O sige anak, magpalit ka na ng damit na pambahay. Kakain na tayo maya-maya. Pagkatapos ay matulog ka na. Baka pagod lang yan. Pagkatapos kumain, ay hinugasan na ni Nicolo ang kanilang pinagkainan. Maya-maya pa ay naganda na siya sa pagtulog. Habang siya ay nakahiga sa papag, ay nakangiti niyang naalala si Mang Elias at ang puppet na si Kiko. Bago siya matulog ay taimtim siyang nanalangin na sana paglaki niya ay maging puppet siyang tulad ni Kiko. Kinabukasan, paggising ni Nicolo, laking gulat niya nang mamalayan niyang nakaupo siya sa hita ni Mang Elias. Maraming nagtatawanan. Nicolo, sabi ni Mang Elias, ano ang gusto mong maging? Sagot naman ni Nicolo ng malakas. Papit po. Gusto ko pong maging papit. Nagtawanan ng mga tao at maging si Mang Elias. Sabi ni Mang Elias, ngayon lang ako nakakita ng puppet na gustong maging puppet. Napatingin si Nicolo sa kanyang sarili. Laking gulat niya na isa na siyang puppet. Tuwang-tuwa si Nicolo at sinagot niya ang lahat ng tanong ni Mang Elias. Sa pangwakas ay umawit pa si Nicolo. Laking tuwa ng mga tao, kaya naubos ang mga panindang gamot ni Mang Elias na galing sa halaman. Laking tuwa ni Mang Elias dahil malaki ang kanyang kinita. Iniupo niya si Nicolo sa isang kahon at agad niyang binilang ang kanyang pera. Samantala, si Nicolo ay tuwang-tuwa dahil isa na siyang puppet, gaya ng pinapangarap niya at ng ipinanalangin niya. Galak na galak siya, ngunit Teka, sabi ni Nicolo sa isip niya, bakit hindi ako makagalaw? Ngayong hindi na ako hawak ni Mang Elias. Hindi ko maibuka ang bibig ko. Hindi ko maitaas ang mga kamay at paa ko. Hindi ako makagalaw. naaalala niyang bigla na hiniling niya sa Diyos na maging puppet siya. Kaya marahil ay ibinigay sa kanya ang kahilingan niya. Agad siyang nalungkot. Nagsisi ng mamalayan niya na marahil ay hindi na siya makakauwi sa nanay niya at hindi na siya makakapag-aral. Muli siyang nanalangin sa Diyos. Ang mga susunod naman na bahagi ng ating kwento ay sinulat ni Harriet De Leon, Hana Malanyaon at Mikey Tagatak. Naalimpungatan si Nicolo nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina. Nicolo anak, gising. Nananaginip ka yata. Nagtatalon si Nicolo sa tuwa. Isang panaginip lang pala na siya ay isang puppet. Tuwang-tuwa siya dahil kapiling na niyang muli ang kanyang ina. Makakapasok na siyang muli sa paaralan para makapag-aral. Nagpatira pa si Nicolo sa loob ng kanyang silid at muling nanalangin. Humihikbi siyang nagpasalamat sa Diyos. Naunawaan na niya na dapat siya ay masaya sa buhay na ipinagkaloob sa kanya. Mataimtim niyang nasabi, Ama, salamat po sa unawa na ipinagkaloob ninyo sa akin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Akin pong naunawaan na kung ano ang meron ako ay dahil ipinagkaloob ninyo sa akin at sa ikabubuti ko. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Amen. sa paaralan
ay agad niyang iniulat sa harap ng mga kamag-aral niya at ni Teacher Lolit na hindi maging puppet ang gusto niya maging, kundi isang puppeteer tulad ni Mang Elias. Natuwa sa kanya si Teacher Lolit. Sinabi sa kanya na marangal ang pagiging puppeteer. Samahan ka nawa ng Panginoon sa iyong pangarap, Nicolo. Sa kanyang pag-uwi ay muli niyang nadaanan si Mang Elias at ang puppet na si Kiko. Tuwang-tuwa siyang pinanood ang pagtatanghal ni Mang Elias kasama ng mga taong bayan sa plaza. Muli niyang nasabi sa sarili, Sa awa at tulong ng Diyos, paglaki ko ay magiging puppeteer ako. Ngayon pa lang ay mag-iensayo na ako para maging kasing galing ako ni Mang Elias. at yan mga bata, ang kwento ni Nicolo, ang batang gustong maging puppet. Ako si Nicolo na kaibigan nyo, puppet na makulit kasama ni Wanlu. Kay dami ang natutuwa sa tulad ko, kasi ay bibong-bibo daw ako. Si Doraemon at Bebe ay kaibigan ko, at si Jimmy Neutron naman ang tutor ko. Si SpongeBob na kay lapad ng ulo, tuwang-tuwa sa'yo si Dora ko. Nicolo, Nicolo, ang pangalan ko ay Nicolo. Nicolo, ako'y gwapo, ang kamukha ay si Piolo. Kaya mga bata, ako'y samahan nyo, ipakita natin ang ating talento. Sa buong mundo ay isigaw ninyo, tayong mga Pinoy talentado. Nicolo, Nicolo, ang pangalan ko ay Nicolo. Nicolo, ako'y gwapo, ang kamukha ay si Piolo.